Pag na-late ako, kasalanan ng train. So, good morning mga kabayan. Happy Monday. Yan ang ating time ngayon. I'm on my way to work. Kaya lang stuck ako ngayon. Tingnan niyo. There's a train. Diyan lang siya, nakaparada sa gitna. I don't know kung anong ginagawa nila sa mga dala-dala nila doon sa may tawag niyan, sa may buntot banda. But ayan lang siya, nakapark. Tingnan natin gaano siya katagal dyan. Ang pasok ko, I have to be at work at 8 in the morning. Tapos it's 7:23. My commute is usually like 25 minutes. So, tingnan natin. Pag na-late ako, kasalanan ng train. What? Naswertihan ko. Kamalas ng Monday. Monday na Monday, oh. Ayan lang siya yung mama, oh. Nakatingin lang dito sa amin. May bintana. Ewan ko kung nakikita nyo. May close up ko. Ayan, oh. May tao na sa may bintana. Nakatingin lang sa amin. Ayun, matras na. Narinig yata ako. Ay, salamat. Ayan na, tara, let's. So, ayan po mga kabayan. Papakita ko sa inyo kung ano yan. At yung iba dyan siguro alam nila kung ano to. Pero doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung aming water heater tank. Apartment size. 30 gallons ang laman yan. So, yun. Binili namin ito. Brand new na yan kung tutusin. Hindi yan yung original since lumipat kami dito. Binili namin ito. Pinalitan namin yung luma noong July 7, 2017. Tapos, ayun, nasira na siya yung aming, nasira na yung aming water heater. So, may pumunta dito kanina, inayos niya, nilagyan niya ng bagong parts or pyesa, upper thermostat daw. Ayan, kung nakapansin niyo, may dalawang to. Dalawa. So, I guess this one is lower thermostat. Ito. Tapos ito yung upper. Ito yung upper. Yan ang pinalitan niya doon. May pinalitan siyang parts doon sa taas. Anyway, punta tayo doon sa sa table magkikwentuhan. So ayan po mga kabayan. As I was saying earlier, yung pros and cons sa if you own a house or a condominium or whatever na ikaw ang may-ari talaga. Yun lang ang doon. Pagka mayroong nasira, syempre ikaw ang magbabayad. Ikaw ang gagasto. So, ganun nga nangyayari dito sa amin. So, pagka nagrenta ka, ang magbabayad ng mga nasira man kung ano man yun, kahit ano, yung may-ari, yung landlord mo. Pero, in our case, kami ang may-ari. So, kung ano man ang masira dito sa loob, sa condominium namin, kami magbabayad nun. So, today, yung aming, nagasto or siningil sa amin sa, para sa aming water heater was, yung 400 na binigay ko sa kanya, $400. Sinuklian niya ako ng $9. So, it was 391 yung charge. Kasama na lahat yun yung parts, yung service niya. So, lahat na yun kasama. So,
kumpara dun sa kung bibili kami ng bago nowadays, siguro, ewan ko, depende kung anong klaseng bibilhin mo. Baka payat na yung 1 or 2,000. Somewhere there. So anyway, yun po. Maaga akong umuwi. Nagtrabaho lang ako ng 4 hours today, which is half day. Si Jan kasi wala na siyang vacation time. So yun, mabuti pinayagan ako ng amo ko, ng aking boss, umuwi. Yun, time natin ngayon is 1:49. Nakarating ako sa bahay mga 12:30. And today is Tuesday, September 17. Yan, mga kabayan. Sakit sa bulsa. Masakit sa bulsa. Well, talagang ganun. That's life, di ba? Kailangan mo nung service or service nila, so you have to pay. Yun lang. Kaya nga, kung minsan, minabala kong magkaroon ng house na off-grid. That would be the day. Off-grid, ikaw talaga yung isang gastusan lang ba? Pero wala ka ng bills, wala kang mabayaran na na monthly na electric or kung ano-ano man. But the same thing, I guess, kung bibili ka ng mga appliances which are off-grid electric, hindi, kung may nasira, ganun din. Bibili ka rin ng bago, di kaya aayusin, di ba? Ipaparepair mo, ganun. Ganun lang talaga ang buhay. Kaya kung minsan nangangamot kami ng hindi makati sa ulo sa mga nagagasto namin. So ngayon, ano ba yung nasabi ko? Anong oras na ba ngayon? It's only 1:51 p.m. So, I have plenty of time. Mag-isa ako dito ngayon. Kaya, ayan, ikikwento ko lang sa inyo. I-share ko lang sa inyo yung aming naranasan dito sa Amerika as homeowners. Yan, homeowner. Yan. Pinagkaiba lang sa sa condominium. Doon sa hindi nakakaalam. Yung iba sa inyo dyan baka hindi alam. In my case, in our case, we own a condominium. Ang ibig sabihin noon, ang pag-aari lang namin is sa loob. Yung sa labas, hindi sa amin. Yung pag-aari ng association. So, kaya hindi kami obligado na mag-shovel or pag may snow. Hindi kami obligado na mag-cut ng grass. Pero kung gusto namin, okay lang sa kanila yun, syempre. Pabor sa kanila yun, but nagbabayad kami ng utility utility fee monthly. So, yun. Anyway, yun po. At saka, ano pa nga ba? Yan. Si John, usually, siya ang tagahatid ng aming pambayad ng utility monthly. Besides yun sa besides yun sa binabayaran namin na mortgage sa bangko. So, pero at least kahit kasama na yung yung mortgage at saka yung utility, kumpara sa mga nagrerenta dyan, hindi ko nasasabihin sa inyo, mas malaki pa ang mga nagrerenta kumpara sa amin na we are owners. So nowadays, mas I think smart na lang yung bumili ka kung kaya mo rin lang or meron kang good credit, yung bumili ka ng sarili mong tirahan kasi dito sa kinaroroonan ko, almost every year tinataasan nila yung yung renta ng mga landlord. So, yun, yung mga nagrerenta dito sa namin sa unit, maraming umaalis dahil taon-taon tinataasan sila. Yun, mas naswertehan lang namin na kaming may-ari, hindi kami nag-rerenta. So, yung aking binabayaran na mortgage is still the same. Kahit ilang taon pa yan. Kasi fix na yun eh. So, yun. Yun nga, minantay ko na lang si John, but before that, irihahanda ko yung aming mga babaunin para bukas sa trabaho. Para ready na. So, at saka narinig ko yung ingay kanina nung yung aming heat tank, yung aming tangke. So siguro yung nilagay nung plumber ay nagwo-work na yung heat.
May water heater na yata kami. Pero ang sabi niya sa akin, mag-wait daw ako ng 1 hour after he left. And then i-check kung ano na, mainit na. So, Diyos ko, $391. Magkano yun in peso? Nakakapanglambot. Ay, naku po. At sana mag-last siya ng matagal, ano? Kano rin yun? Yun lang. Itong year na to, medyo mabigat sa amin, para sa amin ni Jan. Puro labas ang pera. Labas. Walang pumapasok masyado. Ang pumapasok lang yung which is normal yung aming pinagtatrabahuan. So, pero noon, medyo dati back in the day, medyo nakakaipon-ipon kami. Ngayon, wala. Dahil sa puro nababawasan, puro palabas ang pera. Dahil lalo pa sa mga mahal ang bilihin. Yun. Alam ko ganoon din naman sa buong mundo, nagtaasan yung mga bilihin. Pero hindi po ba? Hindi ako nag-ano lang ako, nag-vent. Para hindi masyadong mabigat. Dito, mahirap na. So, yun po mga kabayan. Ayokong maboard kayo sa aking kinuwento ngayon. But, yan ang buhay dito namin sa Amerika. Trabaho Monday through Friday. 2 araw ang off, which is Saturday and Sunday. Ang day off namin. Depende rin kung kung gusto kong kumuha ng bakasyon. Doon, makapagbakasyon ako ng 1 linggo. Pag marami akong vacation time, bayan yon. Like si Jan, ngayon, wala siyang vacation time, ubos na. So, kung gusto niyang mag-day off ng 1 o 2 araw, walang bayad yun. Masakit yun. Bawas sa yun, sa cheque. So, yun, mga kabayan. Hanggang sa susunod. Next time uli. Tingnan natin kung hanggang kailan, hanggang saan. Ito ang aking vlog. Sige po. Babosh.